Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang lingkod, Ron TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Jeffrey Magpantay ay sumuko na nga mga kababayan ha. At yun na nga, ay wala pa rin nangyayari dahil nga itong si Jeffrey Magpantay ay ayaw naman magsalita mga kababayan. Kahit nga sa ina ni Catherine Camilon ay ayaw makipag-usap mga kababayan. Pinuntahan talaga ito ng ina ni Catherine Camilon kung saan ito sumuko si Jeffrey Magpantay mga kababayan, pero ayaw man lang humarap sa ina ni Catherine Camilon. Ibig sabihin mga kababayan, ayaw makipagtulungan nitong si Jeffrey Magpantay. Bakit kaya? Baka naman mga kababayan ay na-briefing na ito ni Police Major Alan De Castro noong nagtatago pa ito. Dahil itong si Police Major Alan De Castro nga mga kababayan, ayon sa ina ni Catherine Camilon, ay lagi ngang may hawak na cellphone. Bakit nga hindi pinagbawalan ito ng kanyang mga kabaro na nasa restricted custody naman sana ito mga kababayan. Yun na nga wag na natin itong patagalin na sabay-sabay na natin itong panoorin. Colonel, ano na pong pinaka-latest dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilon, yung beauty queen na nawawala? Nilabas na po ng forensic group yung resulta po ng ginawa po nila DNA filing. Doon po sa mga hairs na na-recover po doon po sa Red Horn PRB at lumalabas po sa kanilang DNA profiling na yung hairs po nag-match po sa DNA profile po ng magulang po ni Miss Catherine Camilon po. Kung ano pong pwede namin maitulong na aking tanggapan, not only dito sa Wanted sa Radyo, kundi tanggapan ko Senado para mapabilis yung paghanap ng hustisya ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon. Mary, magandang hapon sa iyo. So anong balita? Yes po, Idol. Anong nakaraan po, January 9 po, ay lumutang na po si alias Jepoy po sa Balayan Municipal Police Station po sa Batangas. Anong sabi ni Jepoy doon sa kapulisan nung siya lumutang doon? Ayun po sa PNP, ang nasabi po ni alias Jepoy ay pumunta po siya ng Balayan Police Station para daw po sa kanyang safety and then para din po sa kanyang availability po when it comes to court proceedings po. So regarding po doon sa case po kay Camilon, siya po ay he remains silent pa rin po and ayaw po niya magbigay ng anumang pahayag tungkol po sa kanyang involvement po dito po sa kaso. Major, magandang hapon po sir. Yes po, Senator. Magandang hapon po, sir. Lumutang po pala or pumunta dyan sa inyong stasyon itong person of interest na driver bodyguard ni Major Alan De Castro. Ano pong sinabi sa inyo nitong si Jepoy? Pumupunta po siya sa amin para ipakita po na willing po siya makipag-cooperate at isubmit po sa kanya yung kanyang sarili para sa legal process po ng kanyang kaso. Okay, pero bakit daw po siya nagtago after the incident? Senator, pagdating po sa mga iba pong issues po ng tungkol po sa mga reasons po, wala po siyang sinabi. Basta sinabi lang po na sa amin ay basta nang galing daw po siya sa Rosario, Batangas at makapag-decide daw po siya para po, yun nga po, harapin po yung kanyang kaso ay magpakita na lang po talaga at may pag-cooperate po sa kapulisan din. Nakausap niyo ba siya mismo, Major, sir? Yes po, Senator. Nakausap po. Okay. Po mismo. So, nung makausap niyo po siya, I'm sure tinanong niyo po siya kung nasaan siya nung time na diniklarang nawawala si Catherine. Yes po, Senator. Sumasagot lang po si Mr. Jeffrey Magpantay sa questions po ng personal na data po regarding sa kanya. Kaya nga po, so di ba siya po ay personal driver bodyguard, tama, ni Major? Siya po ba ay member ng PNP o civilian po siya? Civilian po, civilian. So hindi po siya organic member ng ating Philippine National Police? Hindi po, hindi po. Okay. Nasaan daw po siya nung time na nawawala etong si Catherine at bakit siya ay hindi ma-accounted for? Yun po, Senator, pagdating po sa part po na mga ganun po, ayaw po na sumagot. Paano ba yung demeanor niya, yung forma niya, yung pananalita niya? Gusto lang po malaman ng mga kamag-anak na ngayon po ay nakamonitor sa atin. Ayun po, yung pagdating po sa, sa kanyang kaso, ang lagi na po niya statement is, siya po daw po ay may legal counsel na at yung kanyang case daw po ay ongoing from preliminary investigation. So, isinasubmit lang po niya mismo sa legal files lang yung kanyang kung sakali man siya itatanungin daw po, ay dapat po ay assisted po siya ng kanyang counsel. Okay, naintindihan natin yan. Karapatan niya po yun. Paano naman po yung si Major Alan De Castro? Ito yung primary person of interest. Siya po ay nasa regional sa Calabarzon po, sa regional office po namin sa
sa Camp Sendilim po. Okay, kung tama po yung pagkakalala ko at that time, sabi ko kung pwede, nasa isang holding area dapat siya na hindi siya pwedeng pag-alagala dahil nung mga panahon na interview natin siya, sir, yata yung PNP, pinapabayaan lang ata siya sa isang headquarters ng kapulisan at libre siyang pag-alagala. So, ganun pa rin po bang sitwasyon niya o siya po, sir, ay pinayagan na makalabas ng police station at pwede na umuwi ng bahay at pag-alagala na lang? Pagdating po sa activities po ni Major De Castro, sir, hindi po ko ang right person po kasi hindi ko po wala po kami direct na authority po para po sa pag-monitor po sa kanya dahil sa station lang po yung level ko po. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sir, siya ho ba ay inyo pong niyaya na magpa-lie detector test? In-offer niyo po ba yun sa kanya? Ay, hindi po, Senator. Bakit hindi niyo po in-offer? Kasi po yung pag-ano nga po sa kanya ang sinasagot niya po lagi pag sa kailangan daw po ng lawyer kasi may nahayag na po siyang Kaya nga po, Major, wala naman po masama kung tatanungin niyo siya, okay, nandito ka na rin lang, isa ka sa mga person of interest, kung gusto mo linisin yung inyong pangalan, ito ay voluntary, willing ka ba mag-submit sa isang lie detector test? Pag sinabi niya no, at least tinanong nyo. Sige po, Senator, pag Hindi niyo po tinanong yun. Tama. So, hindi po kasi po ang mismo part po ng investigation po talaga ng is hindi na rin po na sa police station po namin po. Sorry po, Major, sir, hindi po ako naging makulit dito. Naguguluhan lang po ako. Kasi kung sa akin po yan pumunta rito, nagpakita siya para sabihin sa akin na, Sen Rafi, nanganganib yung buhay ko o pupunta ako rito para ipakita sa inyo na wala ako itinatago, kaya nandito ako. Then, marami po ako itatanong sa kanya. Nandito na rin lang siya, di ho ba? Kung nakipapansin nyo po, pag may sumusurrender sa akin, tinatanong ko po yung sumusurrender sa akin, binibigyan ko siya pagkakataon magsalita, etc. Sinabi niya, ayokong sagutin yan, okay. At least, alam natin kung paano tutungo yung direksyon ng pag-iimbestiga. At least you did what you're supposed to do para yung mga kamag-anak makita nila, mabasa nila na talagang ginagawa nyo yung inyong tungkulin. Yes po, Senator. Yung sa amin po ay ang purpose po ng po niya nga po talaga ay pag-appeal po kasi po kung may mga kailangan po sa kanyang legal counsel niya, available na po siya, talaga malapit din po siya. Part po ng ng questions po na doon po sa mga ganun po. Ang in charge po kasi po sa investigation po ng personally po, kaya po yung CIDG po nagpunta po dito sa kanya nung time po na surrender po siya. Immediately po pumunta po ang CIDG po dahil sila po ang in charge po sa investigation po ng tao. Hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya, sir? Nagtanong din po ako pero yung personal information lang po talaga po ang aming po. Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yon. Kasi pag sinabi niya na, sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Hindi siya ninenervyos. Ba't ako nervyusin? Magsasabi lang ako ng totoo. Malinis yung aking konsensya. Yes, I'll submit myself to anything, such as lie detector test. Tama ba, sir? Okay po, sige po, Senator. And then, sir, pwede ba malaman namin kung ano-ano yung mga tinanong nyo sa kanya? Regardless kung sinagot niya kayo hindi. Ano-ano po halimbawa? This is for the kamag-anak, sir, ang amin kinuha po sa kanya, ang sabi ko nga po sa inyo, ang amin kinuha, ano po yung basis po ng bakit po siya nag-report po sa amin dito. Okay. Anong sagot niya? Yun po, sinabi niya nga po, gusto po niya ng dito na po at kung sakali pong may kailangan po talaga sa kanya yung mga, para mapabilis po yung processing po ng kanyang kaso, kung may kailangan po ng kanyang lawyer at makita po ng tao na siya po hindi nagtatago talaga at haharapin din po niya kung ano man yung case na kinakaharap niya ngayon. Okay. First question. Ano po yung second question? Then yun nga po, tinanong din po na saan po siya nang galing at sinabi po niya sa amin ay galing po siya ng bayan din po ng Rosario. At kaya po, dumiretso naman po siya dito sa Balayan, Batangas. Okay. Third question. Yun po. Other than that po, yung sinabi po niya namin kung bakit nga po Balayan, yun, sabi nga po niya, yung family nga po niya ay, dahil may anak po siya, ay kinakasama, ay dito po nakatira sa bayan ng Balayan. So, kinonsider din po niya kung sakali po
mas madadalaw po siya kung nasa balayan po siya, compare Okay. sa nasa Rosario po siya. Pero hindi niyo po tinanong sa kanya na bakit ka nagtago. Kasi for a while, hinahanap po siya ng PNP, di po ba? Yes po sir, yung po ang tinanong ko rin na po sa kanya yung part po na yon. Ang sabi lang po niya ay basta siya po ay ayaw lang po niya magpakita sa mga tao noong time na yun. Kasi nag-iisipan po siya kung paano po magandang actions po na dapat niyang gawin. Okay, so tinanong niyo po yun, sir. Sabi niya, ayaw niya magpakita sa tao. Hindi niyo po Dahil ginawa ng follow-up nag-aayos question, bakit po, ayaw mo inaayos. magpakita sa tao? Yun po, kasi nga po, ang ano po, inaayos pa po niya yung mga dapat pong ayusin at kailangan po yun po niya sa pagharap po sa kanyang kaso. Ano na po yung dapat niyang ayusin bago siya magpakita? Ayun, siguro, yun na po siguro po, ang kailangan niya, yung para po may makapag-ano po ng kailangan po sa kaso po niya, yung mga abogado po, kung sakali po may mga inaano siya na witness na pwede niya sabihin kung nasaan. Hindi po siya conclusive to sinabi. Basta sinabi ko, ano pong kailangan po niya na para po harapin ang kanyang kaso. Ay nag-prepare lang daw po siya. Then, nung ayos na po lahat, ay siya po ay willing na pong Ito mga kababayan, nag-prepare ito kung paano tinuruan ni Police Major Alan De Castro kung anong sasabihin. Hindi man lang din tinanong nitong Police Major na ito kung saan tinago si Catherine Camilon. May kinalaman ba ito sa talagang krimen na nangyari? Siya ba talaga ang nakita ng mga tawag nito mga kababayan, yung testigo na nagsabi na siya nga yung nakitang nagbuhat kay Catherine Camilon at nagtutok ng barel doon sa mga tumistigo mga kababayan. Di man lang niya natanong yun. Talagang pumapabor lahat mga kababayan ang mga katanungan sa mga suspect dahil nga itong si Police Major Alan De Castro ay isa ding pulis. Kabaro din itong nagtatanong mga kababayan, kaya hindi nila ito madidikdik ng mga katanungan na talagang madidiin sana mga kababayan. po para sa harapin po yung kanyang kaso. Okay. Natanong niyo rin po siya nung mga oras o araw na kung saan nawawala o nawala ito pong si Catherine. Nasaan siya? Tinanong niyo po sa kanya? Yun po, yung pagdating po sa kung ang personal tanong ko po kay kung yung regarding po nga po sa case po na ni Miss Catherine Camilon ay doon na po siya nagsabi po ng sir, ako po ay may legal counsel. Pagdating po, ongoing na po yung case niyan, hindi na po ako pwede magbigay ng statement other than yung assisted by a may counsel. Naintindihan po natin yan. Anything na sabi niya po, anything na questions niyo po sa akin dyan regarding po sa na may related sa case na aking kinakaharap, ang advice sa akin ng counsel is kailangan talaga in his presence. Naunawaan ko po yan. May kasama po siyang abogado nung pumunta po sa estasyon ninyo. Wala po nung time po yan ng kanyang abogado dahil at that time din po kasabay din po siya ng kanilang preliminary investigation sa Batangas City. So wala po siya kasama abogado? Ang ano po niya ay ang dinala po niya ay yung mismong waiver na sinasabi na wini-waive niya po kung sakali na willing naman po siya mag-submit sa amin dito. Teka muna. Yung abogado po niya yung attend po sa... Teka muna. So dumating po siya dyan sa inyong istasyon, may dala-dala siyang waiver at sinasabing willing siyang sumagot sa mga katanungan ninyo. Ano po, yung detention po kasi inukusunod niya po ba kasi masabing i-detain po namin. So hindi po siya magreklamo daw sa amin kung siya po nandito po sa amin sa police station. At wala naman kayong karapatan na i-detain siya. Po, sir, kaya po sabi nga po namin, hindi rin po kami na siya pwedeng arestuhin dahil po ongoing pa po yung preliminary investigation at wala naman pong lumalabas pa na warrant of arrest sa kanya. Saan galing po yung abogado? Sino po nagbigay ng abogado sa kanya? Yung personal po na sa abogado po niya, hindi na po na sinabi kung paano pong... Natapos na ho ba yung ginawang pag-imbestiga ng SOCO, yung pagkukuha ng mga ebidensya doon sa crime scene, sa sasakyan? Na-process na ho ba yan at meron na pong result? Sir, pagdating po sa passing, yung sa course po ng investigation talaga po, sir, hindi po talaga kami po yung station involved sa case po na yon. So, hindi po in-assume, ang naghawak po talaga ng case is yung CIDG po ng Region 4A. Sige, yan lamang po muna, Major. Nakikinig naman po kanina pa yung mga kamag-anak at salamat po sa time, Major, sir. Yes po, Senator. Magandang hapon. Mami Rosario, ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig man po yung mga pagtatanong ko
sa ating kapulisan doon sa sumurende kay Major Ballesteros. Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa balayan si Magpantay. Para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya Okay. sa kaso. Alright. Pero hindi ko kayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap po itong si Jepoy. Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Opo. Nakiusap po kami Opo. doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver nga po siya. Never niyo pa siya nakita. Nalaman niyo na lang nung lumutang siya na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin. Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya. Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Yung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun kung ayaw niya makipag-usap sa inyo. Yun nga lang nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi kanina, malin sa kanyang konsensya, kahit na baliktad rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare pa rin yung sagot mo consistent. Wala kang kinakatakutan di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa, di ba? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan, para ang inaasahan po namin yung talagang siya magsalita, kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po, sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na, dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka papulis ang involved, medyo binibaby. Po, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon. Sabi po hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ang buweltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko nung pulis. Karapatan niya po yun. Yun ang mga kababayan, dismayado nga itong nanay ni Catherine Camilon dahil nga itong si Jeffrey Magpantay ay nanatiling tikom pa rin yung bibig. Kahit si Senador Rapi Tulfo ay dismayado, kahit nga daw lumutang na itong si Jeffrey Magpantay, ay ganun pa rin naman ang mangyayari mga kababayan. Ayaw naman magsalita, ayaw naman pilitin ng mga kapulisan itong mga kakusa ni Police Major Alan De Castro mga kababayan. Parang tama nga, binibibi naman nila itong mga suspect na ito. Dismayado nga itong ina ni Catherine Camilon, sumugod nga ito doon kung saan itong si Jeffrey Magpantay mga kababayan ay sumuko. Pero kahit nga sa pakikipagharap ni Jeffrey Magpantay doon sa nanay ni Catherine Camilon ay ayaw mga kababayan. Ibig sabihin guilty itong mga tao na ito. Sabi nga nating mga kababayan, ano bang kwenta? Lumutang nga, ayaw naman magsalita, parang wala pa rin mangyayari mga kababayan. Kaya dapat pilitin na ito. Kailangan na nitong sa pilitang paaminin mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay maulan talaga. Ang ulan dito sa lugar namin mga kababayan. Walang hinto yung ulan Shout out muna tayo kahapon wala tayong upload. Shout out kay Aki Cakes, shout out sa iyo Aki Cakes 452. Shout out kay Luciana shout out kay maraming salamat ito si Luciana kumukundra sa mga upload natin ito pero laging nanonood mga kababayan. Shout out kay Gia Mirka.
Shoutout kay Shells Vlogs. Idol, shoutout ha. Sa mga subscribers ni Shells Vlogs, shoutout sa inyong lahat. Litoy Mix TV, shoutout Litoy Mix TV ha. Sa lahat ng mga subscriber ni Litoy Mix TV, shoutout. Shoutout kay Leonardo Sobrino. Shoutout kay Hirmia Saha. Kay Lakatsiro Hambog sa Negros. Shoutout ha, Lakatsiro Hambog sa Negros. Shoutout kay Ligaya Isto. Shoutout kay Ma'am Berge Ferrandidios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Berge. Sana gumaling na po kayo. May karamdaman si Ma'am Berge Ferrandidios ng Pulilan, Bulacan. At sa mga apo ni Ma'am Berge, shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Renato Jose. Shoutout kay Esther Gabriel. Shoutout kay Siti Saliha Baguan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Shoutout kay Midel Buot Leticia. Shoutout kay Edwino Bu. Shoutout kay Danilo Ferris. Shoutout kay Innocent Crab. At shoutout kay Baban Flores at kay Luis Rivera at kay Mark Medina. Ay habol natin si Luz Biminda del Rosario o si Robert Tawada ng El Nido, Palawan. Shoutout sa iyo idol ha. Pasensya na, hindi kita nabanggit nung nakarang upload natin. Yun ang dito lang muna at once again. This is from the TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.